Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng iluhim. Okay, Bukir Tov sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran dito sa Cebu, sa Panay at sa buong mananampalataya sa nasa ibang bansa. Magandang umaga po sa ating lahat. At nandito na po tayo sa ating programa sa Daily Bread. At nasa libro na po tayo ng Numbers. At ito ay sa Hebrew, Bimidbar. Ang ibig sabihin, in the desert. So, simulan po natin sa verse 1 ng chapter 1 ng Bimidbar. Okay. Sa Bimidbar, chapter 1, verse 1. Noong unang araw ng ikalawang buwan, matapos umalis sa Ehipto ang sabayan ng Israel, si Yahweh nang musap kay Moses habang siya ay nasa loob ng tuldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang sensus, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kani-kanilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang sa 20 pataas. Lahat ay maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan. Ito ang pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. Sa lipi ni Reuben, si Elisur na anak ni Sedior, Samuel na anak ni Zurisadai sa lipi ni Simeon, sa lipi ni Huda na Asol na anak ni Abminadab, sa lipi ni Isakar, Nathaniel na anak ni Zuar, sa lipi ni Zebulun, Eliab na anak ni Helon, sa lipi ni Ephraim, Elisama na anak ni Amiud, sa lipi ni Menasis, Gamaliel na anak ni Pedazor, sa lipi ni Benjamin, Abidan na anak ni Gideoni, sa lipi ni Dan, Ahizer na anak ni Amizadai, sa lipi ni Asher, Pagil na anak ni Okran, sa lipi ni Gad, Eliasaph na anak ni Dewil, sa lipi ni Neftali, Hera na anak ni Inan. Ang mga taong nabanggit ay sinama ni na Moses at Aaron at nung unang araw ng ikalawang buwan, tinipo nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang ng 20 pataas ayon sa kani-kanilang lipi. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang kanilang naitala. Sa lipi ni Reuben, 46,500. Sa lipi ni Simeon, 59,300. Sa lipi ni Gad, 5,650. Sa lipi ni Huda, 74,600. Sa lipi ni Isakar, 54,400. Sa lipi ni Zebulun, 57,400. Sa lipi ni Ephraim, 40,500. Sa lipi ni Menasis, 32,200. Sa lipi ni Benjamin, 35,400. Sa lipi ni Dan, 62,700. Sa lipi ni Asher, 41,500. Sa lipi ni Neftali, 53,400. Lahat ng lalaki sa Israel ayon mula sa 20 taon pataas ay maaaring isama sa akbo upang makidigma ay itinala nga ni na Moses at Aaron. Sila ay tinulungan ng 12 pinuno na mula sa 10 lipi ng Israel. Ang kabubuang bilang ay 603,550. Okay. Sa nakikita po natin dito, pinapabilang po ni Aba ang Israel. At sa nabilang po dito na 20 pataas, ito ay lalaki, walang babae, ay umabot sa 603,550 ka tao ang mga lalaki na nabilang na pwedeng isa lang sa patigma, more sa digmaan. At ang pinakamaraming bilang sa ating nabasa
na tribo ay kay Juda. Kahit pa dalawa itong lahi ni dalawa ang kay Joseph or Joseph, ay hindi pa rin makakapantay sa dami ng bilang ni Juda. At kung mapapansin nyo po, ang pagpapala or blessing na ibinigay ay ang pagdami ng anak. Yan po ang binigay na blessing or pagpapala. So, ang grabing pagpapala dito na pinapadami yung angkan ay kay Juda. Dahil ito po yung nakikita nating pinakamaraming bilang sa kanyang tribo. At kung titingnan natin, ito 603,000 katao na mga mandirigma ay napakarami. Ito yung bilang ng kanilang sundalo. Sundalo lang to. Ilan ba ang sundalo ng Pilipinas ngayon? Or population na lang 120,000 So ang nakikita natin, napakalaking hukbo ang Israel, dahil ito yung kasi pinapabilang to para ang napag-usapan is para pwedeng sumama sa digmaan. So, napakarami nila. At kung titingnan natin, 12 ito dahil naging 2 yung angka ni Joseph, which is yung Manasseh and Ephraim. At sa napapansin natin, hindi na isama sa bilang ang Levita. Tingnan natin bakit hindi na isama sa pagbilang ang Levita. Sa verse, sound. Low. Okay. Sa verse 47, ang mga Levita ay hindi kabilang sa census na ito, sapagkat ganito ang bilin ni Hawa kay Moses. Huwag mong isasama sa census ang Israel ang mga Levita. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa tuldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan, at sila ang bubuhat nito pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal, at kung kailangan itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sinumang lumapit sa tabernakulo liban sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanyang tulda sa ilalim ng kanilang watawan. Ang mga Levita naman ay magtatayo ng kanilang mga tulda sa paligid ng tuldang tipanan para walang ibang makalapit nito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na papaparusahan ko ang buong Israel. Ang mga Levita nga ang mangangalaga sa tuldang tipanan. Ang lahat ng mga utos na ito ni Abayawa ay sinunod ng mga Israelita. Amen. Okay. Kaya hindi na ipasama sa bilang para sa pandigma ang Levita dahil mayroon po silang special assignment. Sila ay mangangalaga sa tulda ng Elohim at sila yung tagabuhat ng mga kagamitan sa tulda. O sila ay lilipat at kung ito man ay itatayo muli. At kung ating mapapansin po mga kapatid, sa pagbibilang ng tribo, ito ay nauulit sa last book of Bible, sa Revelation 7, ay nasusulat po doon ang pagbibilang muli sa mga natatakan na mula sa 12 tribo na anak ni Israel. At pagdating po doon ay si Levi ay napasama sa bilangan. At si Jose at si Manasseh. At alam natin na si Jose at si Manasseh ay isang tribo yon. At ang nawala, si Dan. At hindi natin matiyak kung ito ba ay translation issue or magsalin o anuman. Mayroon pong lumalabas na mga theory na hindi na pabilang si Dan sa pagbibilang doon sa mga natatakan na 12 anak ni Israel dahil ito daw ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. At sabi nga na ng ating nababasa sa Biblia, hindi lang naman si Dan
ang sumasamba ng Diyos-Diyusan, kundi ang buong anak ni Israel ay nagkasala laban sa Diyos-Diyusan, laban sa Elohim sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya hindi matibay na argumento ang paratang na kaya't hindi napabilang si Dan sa bilangan dahil sa pagsamba ng Diyos-Diyusan. Ang ating nakikita dito, dahil ito ay nasusulat dito para sa pandigma, doon din ay yun ang mang-aawit sa Elohim. Magsisilbing na rin masasabi nating pandigma in spiritual. Ang nabibilang po doon ay ang napasama muli ay napasama doon ay ang Libita. Kaya hindi natin malaman kung ano ang kadahilanan bakit nawawala si Dan. Hindi po tayo mag-conclude na kaya nawawala dahil sa pagsamba ng Diyos-Diyusan, dahil baka mangyari yan na may mahalin tulad na maparatangan natin si Dan, mapahinhalin tulad sa mga ibang katuruan ngayon na kinundim si Pablo. Kaya malaking kasalanan po, patriarchs po yan. Patriarchs, ano po yan isa sa 12 tribo na patriarka na anak ni Jacob, na kung saan pinangakuha ng Elohim. Kaya kung ano man ang nasusulat doon o ano man ang mababasa natin, ay hindi tayo mag-conclude na nawala si Dan dahil sa pagsamba ng Diyos-Diyusan. Kung ano man ang ating malalaman, ang importante ay nakita natin kung ano ang kadahilanan, kung paano tayo, ano ang mangyayari, kung paano tayo makasama sa sinasabing pangako ng Ama na ibibigay niya sa lahat ng mananampalataya. Hindi na natin problemahin kung wala si Dan doon sa pagkasulat. Ang importante na alam natin kung paano natin iluklok ang ating mga sarili para sa makasama sa pangako ng alahayam. Dahil hindi po pwedeng i-condemn si Dan na sumasamba ng Diyos-Diyusan kaya hindi napasama sa bilangan. Baka sa translation or nasali si Libby kaya nasobra. Kasi nasali na si Libby doon. Alam natin si Libby mayroong espesyal na tungkulin. At dito po nagtatapos ang ating Numbers chapter 1 or Bimidbar. Salamat po ng marami. Magandang umaga. Shalom Aleichem.